Pinakawalan po ng Amerika ang isang high power, sekreto at makabagong armas nila sa base militar ng Pilipinas para i-counter ang China. Dagdag pa pong balita, mga kaistorya, biglang dumagsa ang mga F-16 multi-role fighter jets ng Amerika sa Pilipinas. Nandito na po ang mga yan, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa po tayo. Sabi po dito ni BulgarianMilitary.com, US unleashes Leonidas microwave tech in Philippines bases in a world where unmanned aerial systems have reshaped modern warfare. Kasi po mga kaistorya, moderno na ang labanan ngayon. Mga armas pandigma ngayon, mga kaistorya, hindi na po pinipilotohan ng tao. Kinukontrol na lamang po through remote o kaya naman ay computer. Kung natatandaan po ninyo ang mga balita, kung namumonitor ninyo, yung digmaan po ng Ukraine at ng Russia ay halos magkanda-ubos na po ang mga tangke ng Russia dahil pinasasabog po ng mga drones na dinonate ng mga kaalyadong bansa doon po sa Ukraine. Isa po itong mga kaistorang state-of-the-art, high-power po, makabagong armas, deploying its cutting-edge Leonidas high-power microwave anti-drone system to the Philippines. Anti-drone po ito, mga kaistorang. Ang mga drone ngayon, hindi lang basta ginagamit sa surveillance, hindi lang basta ginagamit mga kaistorya sa paniniktik, ginagamit din po yung mga kaistorya sa pagpapasabog ng kalaban. Kinakargahan po nila ng mga bomba. In operation nyo, yung kanya pong mga drones makikita ninyo, may swarming of drones. Ayan naman po mga kaistorya, yung microwave technology ng Amerika. Anti-drone system po yan. Kahit gaano pa karami yung mga drones, kaya po niyang pasabugin. Ayan no, pwede rin palang ikarga yan sa tanke, mga kaistorya. Ayun, battery ang tawag dun, dun sa parang truck, kinakarga niya yan. Battery po ang tawag dyan, mga kaistorya. Dun po nakaarmas yung anti-drone system na yan. Ngayon, ito po yung pinaka-picture po niya. Yan po yan. Nasa Pilipinas na po yan, mga kaistorya. Ano kaya, iiyak na naman ang China? Ano sa palagay nyo? At mga kaistorya, dose-dose na umano na mga F-16 fighter jets ng Amerika dumagsa sa Pilipinas. Salamat naman kung ganun, hindi pinababayaan ng Amerika ang Pilipinas. Dozen F-16s join back-to-back exercise with the Philippines. Yan po yung balikatan, mga kaistorya. A dozen F-16s from Misawa Air Base are joining back-to-back exercises across the Philippines, a vast archipelago, including the northernmost major island, less than 200 miles from Taiwan. Sa may Batanes po yung tinutukoy dyan. And speaking, yung anti-ship missile system ng Amerika, dineploy po sa Batanes. Doon mismo, choke point po yung Batanes. Kasi parte po yan, mga kaistorya, nung tinatawag nating Luzon Strait, napakakitid po ng area na yan, pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan, kung saan lumulusot dyan yung mga aircraft carrier, mga warships po at ang mga submarines ng China ay nababantayan na ngayon ng allied countries at ng Amerika. Makukulong po ang pwersa ng China sa South China Sea lamang, hindi sila makakagalaw. Totoo yun. Kaya nga po galit na galit ang China sa foreign policy ni PBBM. Kaya nga po gustong-gusto nilang mapatalsik sa pwesto si PBBM. Kaya nga naglalabasan ngayon ang balita na nakikialam na naman si China sa eleksyon. Sino ang may sabi niyan? Si Senator Francis Tolentino at ang National Security Council. At ilang beses na ba nating ginawa ng content na ang China ay talagang merong ginagawang political interference o yung pakikialam nila sa sistema ng politika ng Pilipinas. Dahil din po dun sa tinatawag na Operation Naval Gazing. Yung Operation Naval Gazing ay pagpapakalat ng mga disinformation to attack the Philippines para po ma-brainwash at mailigaw ang mga Pilipino. Ang dahilan noon, karagatan, West Philippine Sea. Kaya nga naval yung termino na ginamit, mga kaistorya. Kasi, kaya sila galit na galit kay PBBM. Kaya po sila gusto nilang matapatalsik ang presidente natin dahil sa pamamagitan po ng foreign policy ni PBBM natupad yung matagal ng kinatatakutan ng China.
Isang klase po ng bangungot. Ano iyon? Yung mapalibutan sila ng kalaban. Kalaban, Amerika at mga allied countries. Napapaligiran na sila ngayon from Europe hanggang dito po mga istorya sa Pasipiko. Wala na, kulob na po ang China. Nangyayari po yung kinatatakutan nilang matagal na. Well, mawawasak po nila mga kaistorya yung encirclement na yan. Encirclement kasi ang tawag dyan mga kaistorya, yung napapaligiran sila ng kalaban. Mawawasak nila yan kung mapapatalsik nila sa pwesto si PBBM at kung makapag-uupo sila ng mga politiko, lalo na presidente, na pumapabor sa China. Kaya maging maingat kayo sa pagboto. Maging matalino po kayo, mga kaistorya. Huwag pabubula. Huwag na huwag. Isipin ninyo kinabukasan ng Pilipinas, kinabukasan ng mga pamilya natin, kinabukasan ng mga anak po natin. Ito pa, US anti-ship missile in Mrs. Now in Batanes for Balikatan exercise. Diba tama yung binabalita ko sa inyo mga kaistorya, no? Nasa Batanes pa man mismo. Magsasagawa po yan doon ng live fire lang naman. Ibig sabihin, magpapalipad po yan doon ng missile. Alam ng China yan. Malinaw na mensahe at warning sa kanila yan. Di ako naniniwalang ang China ay hindi nangangatog. Oo, mga kaistorya, maniwala ka sa mga yan. Hindi totoo ang tapang at lakas ng mga yan. Basta gawang China, sinlambot ng Tokwa. Natatandaan niyo yung balita na pinakalat ng China sa internet at sa mga mainstream na matagumpay na umanong naagaw ng China ang Sandakan sa Pilipinas. Ang Sandakan po ay isang sandbar na sakop po ng Isla ng Pag-asa. Yun po ay isang propaganda lamang. Fake news po yun. Ora mismo, nung lumabas ang balita na yun, ang puwersa ng Pilipinas, Philippine Navy kasama ang Coast Guard ay naglibot doon sa area na yun ng West Philippine Sea sa Sandakan at Pag-asa Island. Nagladlad sila doon ng bandila ng Pilipinas. Kaya na debunk ang fake news propaganda na yan ng China. PCG, Maritime Operation at Pag-asa K proves China's claim is false. Oh, desperado na ang China. Nag-i-imagine na lang mga kaistorya. The Interagency Maritime Operations conducted by the Philippine authorities at Pag-asa K1, K2, and K3, yung mga yan po ay sakop na sa ano lamang po yan, halos paligid lamang yan ng Pag-asa Island. And the surrounding waters negates China's claim that it has seized control of Sandakan, Chixian Reef in an official of the Philippine Coast Guard said on Monday. Yun, hindi totoo. Ano ang totoohan, historiador? Itong binabalita ko, mga kaistorya sa inyo. Ha? The statement issued by the NTF WPS yesterday proves that China's statement that it already occupied the Pag-asa. Yan na, yung mga fake news ng China. Oh, siguro nagpapalakpakan yung mga pro-China dito sa Pilipinas. No, pagkatapos biglang nasunog sila dahil na-debunk kaagad. Nakakahiya lamang sila. PH Military says no proof China seized any case near Pag-asa Island. Wala, kasi nilibot ng Philippine Navy at ng Coast Guard Wala, mga kaistorya. Nagtusok daw doon ng bandila ang China. Oh, hindi. Nagladlag lang sila doon at yung picture na yun, mga kaistorya, ay baka edited pa. Pinatong lang sa Sandakan. Ito ang totoo. Ayan, yan ang totoong bandila. Yan ang totoong tao. Puwersa ng Pilipino nasa Sandakan. Di ba mga kaistorya? Basahin ko sa inyong statement na ito ng Armed Forces of the Philippines. Post po nila mga kaistorya sa kanilang meta page. Pag-asa case are ours. Yung mga case na yan, atin yan. Government forces raise Philippine flag in PH territory. The Joint Task Unit Pag-asa composed of Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and PNP Maritime Group personnel, may kasama pang PNP, conducted an interagency maritime operation at Pag-asa Case 1, 2, and 3, and 4 and raised the Philippine flag on April 27, 2025 in the West Philippines. Wala po silang naabutan doon ng mga Chinese sa Sandakan.
Wala po. This operation affirms the Philippine sovereignty over the case located within 12 nautical miles of Pag-asa Island, the Municipality of Kalayaan, Palawan in the West Philippine Sea. Kaya yan naging Municipality of Kalayaan, kaya yan nagkaroon ng taong nakatira dyan sa Pag-asa Islands ay dahil sa batas na ginawa po ni late President Ferdinand Marcos Sr. Legacy yan sa atin, pamana niya pa po yun sa atin, mga kaistorya. Ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na nagawang makapagdagdag ng teritoryo sa bansa natin. Kaya kayo ingat ha sa pagboto ha, mga kaistorya. Anyway, ang sabi naman sa survey, mga kaistorya, mas gusto ikan ng mga Pilipino yung mga politikong kumakandidato ngayon na ipinaglalaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea. 75% majority of the Filipino voters, mga kaistorya. Ibig sabihin sa amin yan, ruso, ibig sabihin laglag, ano? Mga kaistorya, yan ang mangyayari sa kanila na mga pro-China. Ang mga Pilipino, galit talaga. Ayaw ng mga Pilipino kasi na inaagrabyado. Ayaw ng mga Pilipino na inaapi, inaapak-apakan. Ayaw ng mga Pilipino na ginagawang tanga. Ginagawang tanga tayo ng mga pro-China, mga kaistorya. Kaya magpakatalino po kayo. Huwag nating sayangin yung pagbubuwis ng buhay ng mga bayani natin para lamang po magkaroon tayo ng kalayaan, kasarinlan ng bansang malaya na tinatamasan natin ngayon. Magpakatalino po kayo. Ilan na bang dayuhan ang nilabanan natin? Kastila, Amerikano, Hapon. Nilabanan lahat yan ng lahing Pilipino. Nagtagumpay tayo, mga kaistorya. Hindi ako naniniwala na magtatagumpay ang China at ang mga modern makapiling Pilipino. Hindi ako naniniwala magtatagumpay sila, mga kaistorya. Hindi papayag ang mga Pilipino. Nasa dugo natin yan. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ating content, ay maaari kayong mag-subscribe at pakipindutin na rin po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga solid kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa ating buong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa kong Pilipino at nagmamahal sa bayan ito, ang bansang Pilipinas.